Yung iba, 2 beses nang bumalik sa Senado. Yung iba, 3 beses. Yung iba, 4 beses nang bumalik sa Senado. Bakit ganito ang kalagayan ng bansa? Darating na naman po ang eleksyon. Lalapit na naman sila sa inyo. Lalapit na naman po sila sa inyo. Dala-dala po yung AIX. Yung AKAP. Yung tupad. Bakit? Ang mamamayan ba ng Valencia Bukidnon, ang katapat niya ay konting perang ibibigay sa kanya? Kaya bang tapatan yung dignidad at karangalan ng mamamayan ng Valencia Bukidnon? Kaya bang pasayahin lang kayo sa isang araw? Pagkatapos yung lahat ng araw, malungkot na kayong lahat. This is not how to govern the country. Hindi ito in governance. Hindi tungkulin ng congressman o senador na siya mismo ang magdala ng AIX, ng AKAP, ng tupad. Kayabangan po yun, pagpapasikat yun. Hindi dapat mangyari yun. Kasi ang akala nila, pag inabutan po kayo ng konting pera, parang utang na loob nyo sa kanila. Hindi po ganun eh. Dapat kasi hindi na pinadadaan sa mga congressmen para hindi sila makapagyabang, para hindi nyo tanawin ng utang na loob. Kung ako lamang ang masusunod po, total konting pera lang naman yun eh. Magsakripisyo na tayong lahat. Pag lumalapit si congressman o kaya si senator, kandidato, kung kaya ninyong gawin, huwag na nating tanggapin. Kung kaya, ha? Kung gusto nyong tanggapin, tanggapin nyo. Total sa inyo naman yun eh. Pero huwag kayong magpapasalamat sa kanila dahil pera ninyo yan. Hindi nila pera yan. Hindi galing sa bulsa nila yan. Ngunit kung kaya ninyong huwag tanggapin. Halimbawa, ma'am, halimbawa, inaabot na sa'yo. Sinabi ni ma'am, Kong, sa'yo na lang yan. Hindi mo kayang bilhin ang aking dignidad. Alam po ninyo, parang sampal sa mga mukha nila yun. Sapagkat nung inimpeach ang Vice President, hindi ka man lang nilapitan. Bakit? Gusto mo bang i-impeach ang Vice President? Ayaw mo eh. Pero siya gusto niya sapagkat alam na ninyo magkano ba ang dahilan. Magkano? Napakarami pong problema ng ating bansa. Baka hindi ninyo alam, pero alam ko, alam na ninyo. Ang presyo po ng pangunahing bilihin sa ating bansa ngayon, lalong-lalo na ang pagkain, napakataas po. May nangako dyan na 20 pesos per kilo. Uy, pabalik-balik na yung mga senador nila. Yung iba, 2 beses nang bumalik sa Senado. Yung iba, 3 beses. Yung iba, 4 beses nang bumalik sa Senado. Bakit ganito ang kalagayan ng bansa? Pagkatapos, haharap na naman sila sa iyo. Anong katuwiran? Anong katuwiran? Anong gagawin mo? Pang-4 mo nang balik ito? Alam po ninyong ang kalagayan ng Pilipino ngayon? 63% ng ating mamamayan ang nagsabi, mahirap po kami. 63%. Ang katumbas po nun, 87 million Pilipinos.
Bakit po nangyari? Ito ang pinakamataas na pagsasabi na sila'y mahirap in 21 years. Pagkatapos, haharap na naman sila sa inyo. Haharap na naman sila sa inyo. Sus Mariosep naman, hindi pa. Haharap ka na naman sa akin. Talaga pong ganun ang... Anong gagawin? Anong gagawin nila? Ang kuryente sa bansang ito ay pinakamataas sa buong Asya. Ang layunin ng batas na ginawa noong 2001, nung ginawa yung EPIRA, ito yung batas sa kuryente, 24 years ago. 24 na taon nang nakararaan, ano po ang pangunahing layunin kung bakit ginawa yung batas na yon? Ibigay ang kuryente sa mamamayang Pilipino sa murang halaga. Yon ang pangunahing layunin. After 24 years, kabaligtaran ang nangyari. Pinakamataas sa buong Asya ang singil ng kuryente sa ating bansa. After 24 years, walang nangyari. So in 24 years, there is a continuing violation of the law. Bakit? Wala pong nagbabantay. O yung mga binoto nyo sa Senado, bakit hindi nyo tanungin? Senator, hindi ba ginawa na po nyo itong batas na to 24 years ago? Ang layunin pala ibaba ang kuryente. Ano ba yung mura sa Bisaya? Barato! Barato. Barato ba ang kuryente? Sa Valencia, Bukidnon. Bakit hindi natin tanungin? Lalapit na naman sa inyo eh. Ha? May dala-dala namang akap eh. Hindi na kayo magtatanong, may akap eh, ha? AX. Tupad. Wag po. Meron kayong kapangyarihan, palitan natin ang sistema. Palitan natin ang sistema.